Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagala Bagabayan, akala mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Maria Mindasiplon. Meron siyang 75 na mga comments. Nandiyan rin po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 65 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 58 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 37 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron siyang 30 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin po nag-shares ng ating mga videos, at doon rin po sa mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Maria Hermenegilda Panso, Elazar Tony Hinovi, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Marilyn de los Santos na bigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet natin po mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Ma'am Maria Midasiplon, Lane Gonzalez, Fibron Yula, Emmy Mapalad, Aida Sinsuat, nandiyan po si Flaviana Avila, Joselisa Moises, Peaceful Sea Turtle, kasama rin po natin si Terso Vaisa, Rosemary Mercado, nandiyan rin po si Neneng Joy, Tiki Reyes, Amari Cristobal, Trining Lozano, and Hearts o Ita Navas Channel. At syempre, i-greet natin ang belated happy birthday kay Christ JB Salamat ng Dasmariñas, Cavite. Greetings from Ginaro Salamat and Estrella Salamat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, kahapon mga kabayan ko, pasensyahan niyo po si Sir Ivan kasi wala pa tayong vlog. Di ba walang vlog Sir Ivan? Ang sayang nga ang dami pong nangyari kahapon and also the other day mga kabayan. Ang dami talaga Kasi nga si Sir Ivan, meron po akong nilakad na napaka-importante mga kabayan. So, nung umuwi ako dito sa bahay, so medyo nahiya akong mag-vlog mga kabayan kasi nga tulog na po ang aking kasama dito sa kwarto. So, hindi na po nakapag-vlog si Sir Ivan. Pero talaga pong naka-monitor si Ivan sa mga nangyayari. So pasensya talaga ang dami pong nag-message sa atin po mga kabayan doon po sa Facebook account natin. And also doon po sa ating na account sa ating previous na vlogs. Kasi nga ni-review siguro nila ang ating vlog the other day mga kabayan. So nag-comment sila doon, nasanda ako. Sorry talaga Pero anyways, babawi ngayon si Ivan. So alam nyo kabayan ko, talaga pong nag-meltdown itong si Sara Duterte, may pakasaltik talaga or talagang saltik mga kabayan. Kasi nga first time sa history po sa Pilipinas, ngayon lang po tayo nakita po na meron pong sapak sa utak ang ating pong Vice President mga kabayan.
Diba? Correct if I'm wrong. First time po ito nangyari po sa Pilipinas. Nakakaya nga eh. Kasi nga doon po sa kanyang makaabayan, parang pambibintang niya at saka doon po sa kanyang habla sinabi na kapag daw na siya po ay titigiin makabayan, ang babalikan daw dito si PBBM, si Felisa at saka si Speaker Martin Romualdez. Diba plano niya ipapatigil makabayan? Kasi nga sabi po doon sa sa kanyang live interview doon sa Zoom makabayan. Actually pag uwi ko makabayan the other day, minutes pa lang, if not mistaken, mga 10 minutes ago, nag-start po ang kanilang Zoom meeting doon po sa account po ng ng kanyang ni Sara Duterte Makabayan. At syempre, yan po ni-relive, yan po ni-repost, doon po kay Hitad, doon po kay Joy, at saka nakita ko po doon kay ang tawag ng makabayan, not J. Guevara, pero yung pong isa yung si malaking tao kasama po sa Banateros makabayan. And also nakita ko rin po doon kay Trixie. So ang dami lang makabayan, mga membro ng DDS Communication. DDS Communication Team nga pala makabayan. DDS Communication Team. Ngayon ko lang alam makabayan kung ano palang pangalan ng kanilang grupo. Ano Sir Ivan? DDS Communication Team. Kasi nga, during po sa sinabi yun ni Sara Duterte Makabayan, diba sa mga nakita doon, kasi ang una pong na-flash na mukha nung nung sinabi na ho yan ni Sara Duterte na nagpasalamat siya sa DDS Communication Team daw, ang mukha ni Badoy. And I'm thinking, hindi kaya si Badoy ang pinakahid nila dito sa DDS Communication Team Makabayan? Mga bayarang trolls, mga bayarang vlogger ni Sara Duterte Communication Team. Yun parang pangalan nila. Siguro sabi nila, bayaran na makabayan eh. So anyways, makabayan ko, pag-usapan natin yung nangyari. Kasi nga, itong mga DDS, ang dami ng mga uto-uto eh. Super drama ang nangyayari doon sa ginawa po ni Sara Duterte Makabayan. At saka ibabalik ko lang po kasi ito po yung nakakahiya talaga. Kasi yun po nung sinabi ni Sara Duterte na diba, nag-hire daw siya na mantigi na tao na kapag siya po ay titigiin sa grupo daw ng Marcos Makabayan or ni Speaker Martin Romualdez, babalikan daw, nag-hire siya ng isang tao na mangtigi Makabayan. Ang magitan yung name na yan kasi medyo red flag eh. Nag-hire siya ng isang mantigi na tao kapag siya po ay ipapatigi Makabayan. At alam niyo ba, yan po talaga ay pumutok ng balita Makabayan. Hindi lang po sa Pilipinas, pati po sa ibang lugar makabayan, included sa US. Kasi doon ko ito nakita sa ibang po ng mga mainstream media sa ibang lugar makabayan. For example, This Week in Asia, sabi ito sa balita, Philippines Sara Duterte claims hiring mantitigi to Gorgor Marcos Jr. if she's targeted makabayan. Meron pa sa Asia Pacific, Philippines ruling coalition ref deepens as Vice President threatens President. Vice President Sara Duterte reveals alleged pagpapatigil daw sa kanya na plano if she were killed makabayan. Tingnan nyo, nakahiya talaga eh. Meron pa dito sa AP, sa sa World News, the Philippines Vice President publicly threatens to have the President ipapatigil na makabayan. Meron pa. Dito po sa Associated Press makabayan, the Philippine Vice President publicly threatens to have the President ipapatigil makabayan. Di ba ang pangit talaga po ng kinalabasan po ng ginawa po ni Sara Duterte makabayan? Ang pangit talaga eh. Yan po'y nakakasira po sa bansang Pilipinas. Totoo lang, mga DDS, yan po'y nakakasira sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ekonomiya natin. Bakit? Kasi kapag meron pong lugar from other countries, mga negosyante sa ibang lugar makabayan, makakabasa sa balita na yan na sa tingin nila, meron po ditong constitutional crisis nangyari po sa Pilipinas at saka political disability na bang tawag niya makabayan or parang hindi na siya stable. Hindi na po stable yung politika sa Pilipinas kasi nga magiging negative impact ko yan sa mga negosyante. Kasi ayaw na po nila makabayan na mag-invest sa Pilipinas kasi sila po ay natatakot. Correct if I'm wrong, ganyan po ang mangyayari makabayan kaya hindi po maganda. Yan po ay merong negative impact ang ginawa po ni Sara Duterte dito po sa pag-threaten niya kay PBBM, also kay Felisa at saka kay SMR makabayan. At yan po ay hindi inisip ni Sara Duterte. At saka ang dami pa nga mga uto-uto makahaba, yung gonggong talaga eh. Alam nyo mga DDS, ipapandinig ko sa inyo napaka-easy lang po, napaka-easy. Kasi nga ang ginawa nito ni Sara Duterte,
Kung may concern talaga siya doon kay Attorney Zulaika Lopez mga kababayan, hinayaan niya lang po sana na ma-detain itong si Zulaika Lopez doon po sa HOR until Monday mga kababayan. Correct ba, wrong? Kung meron siyang concern, ganyan po kanya ginawa. Na dapat nag-stay na lang po itong si Zulaika Lopez doon po sa detention center po ng HOR peacefully makabayan until Monday. Anyway, bukas na naman po yan, di ba? Di ba bukas na po siya makakalaya makabayan? Itong si Zulaika. Pero ang ginawa kasi ni Sara Duterte, nakahanap kasi siya ng oportunidad makabayan. Kasi si Sara Duterte, siya po'y opportunista makabayan. Ang ginawa niya dito, DDS, correct if I'm wrong. Ang ginawa dito ni Sara Duterte, ginatasan niya yung sitwasyon ni Zulaika Lopez to her personal advantage makabayan. Kasi nga, ulitin na po natin dito para hindi niyo makalimutan makabayan, bad publication or good publicity or bad publicity or good publicity is still a publicity makabayan. Kaya nga marami siyang nilabag doon na polisiya sa HOR, sa Kongreso makabayan. Anong ginawa niya? Doon po sa mga sergeant at arms, sa mga secretary dito po, doon po sa HOR makabayan. Anong ginawa niya? 'Di ba niloko niya? Niloko ni Sara Duterte ang mga sergeant at arms doon. Bakit? Una makabayan. Bakit niya niloko yon? Kasi nga 'di ba, mismo nga siya nagsabi makabayan na pumunta na siya doon para daw kanyang bisitahin yung si Zulaika. At the same time, pupunta siya doon sa kwarto ni Pulo makabayan para lang po siya magbihis. Bayan pong sabi niya, saka doon po sa balita makabayan, para lang po siya magbihis. And after that, pwede na po siyang aalis makabayan. Kasi nga nung una, ang una po niyang request doon po sa Sergeant at Arms makabayan, hindi kasi yun pinayagan po ng Kongreso. Kasi nga, meron siyang malabag na polisiya or violations doon sa polisiya po ng HOR makabayan, mga house rules nila. Kasi nga, doon po sa unang letter po, ulit na po natin, doon po sa unang letter kasi na ginawa po ni Sara Duterte makabayan, meron siyang ma-violate doon na polisiya po ng house, mga house rules makabayan. Pero hinayaan niya, talagang nilabag niya makabayan. So ang ginawa ni Sara Duterte dito, pumunta siya doon kay sa Zulaika Lopez. At saka nung nakita pa nga natin sa Zulaika makabayan, di ba post po ni Sara Duterte na napaka-healthy. Napaka-healthy po ni Zulaika, tingnan po sa picture makabayan at wala pong iniinda na sakit. Correct if I'm wrong? Diba? Healthy po siya makabayan at saka very stable po itong si Zulaika Lopez. And after that, pumunta na itong si Sara makabayan doon po sa kwarto ni Pulong Duterte sa kanyang office para daw magbihis. Pero ang ginawa doon, nag-lock siya makabayan, siya po ay natulog. Diba? Tapos diba pinuntahan siya ng Sergeant at Arms makabayan. Tapos sinabihan siya na during Friday makabayan, meron pong house rules na dapat po i-off, mag-cut off po sila ng light makabayan and also ang aircon. Kasi nga, 'di ba, naging yung aircon do makabayan centralized. So, parang pangit naman kasi na isa lang po na room doon ang open makabayan at saka maging centralized yung aircon, isamantalang meron pong isa lang doon na naka-okupante. Which means, nandun po si Sara makabayan. Pero siyempre, hindi po napapatinag ang Sergeant at Arms. Talaga pong in-implement nila ang kanilang house rules makabayan. Pero nagalit si Sara Duterte. Doon na po nag-umpisa itong si Sara makabayan, lumabas ang kanyang pagka-brati nila attitude. Ulitin na po natin dito, ang ginawa ni Sara Duterte, ginatasan niya ang oportunidad, ginatasan niya ang sitwasyon po ni Zulaika Lopez makabayan para po sa kanyang personal advantage. Kasi nga, ang nangyari dito, all she cares, English yun Teka lang. Kasi nga makabayan, all she cares about is her only image. Ang kanyang pong image makabayan, personal image. Yan ang po ang care ni Sara Duterte. At para lang po makita ng taong bayan ang kanyang pagiging brati nila attitude. Kaya bigla siyang sumabo makabayan, nagkalat doon hanggang itong si Zulaika Lopez paiyak-iyak daw.
tinawagan niya itong si Sara Duterte, papuntahin niya doon sa kanyang selda sa detention center po ni Zuleika Lopez kasi daw umiiyak mga kabayan. Kaya dali-dali siyang lumakad doon, pupunta sa office sa kwarto po ni Zuleika Lopez. From there, nag-lock sa mga kabayan. So yun po ang nangyari. Pero papatuloy natin yan. Kasi nga meron pong nangyari rin po the other day mga kabayan. Actually, marami nag-message kasi Ivan tungkol kasi dito sa pag-file po ng kaso ng libel or cyber libel ni Mike Cervera mga kabayan doon po kay Mami Ping. Di ba nag-file po na si Mike Cervera ng cyber libel case, 9 counts mga kabayan. Di ba 9 counts po, cyber libel case, 9 counts against doon kay Mami Ping. Actually, hindi ko nagustuhan po ang ginawa po ni Mike Cervera mga kabayan. Totoo lang, talagang sinabi ko parang ang pangit nito eh. Tayo lang po, puro tayo mga pro-admin vlogger, puro tayo sumusuporta po kay PBBM, pero tayo rin po yung mag-away-away mga kabayan. Di ba much worse, kinasuhan niya ni Mike Cervera ito pong si Mami Ping. And also, doon po sa post ni Takiro Makabayan, hindi ko nagustuhan eh. Ang pangit talaga eh. Kasi nga mukha pa sila ito pong natuwa sa ginawa ni Mike Cervera doon kay Mami Ping. At lalong-lalo na, doon po sa ginawa po ni Mima Alicia Makabayan. Correct I'm wrong, ang dami pong nag-react na mga viewers po ni Mima Alicia kasi nga ginamitan niya doon ng isang matandang, alam niyo makaban, ang pangit ng basahin talaga. Basta meron siyang ginamit po ng matanda, matagal siyang galit dito kay Mami Ping, yung matandang na yan. Kasi meron siyang ginamit po ng word na matanda. Ang dami dong maapektuhan makabayan. Totoo lang, kung may galit man itong si Mima Alicia dapat hindi niya gamitin po yung word na matanda. Kasi marami dong maapektuhan makabayan. Marami dong masasaktan kapag gumagamit ka ng matanda. Correct if I'm wrong? Diba ganun yung makabayan? Kaya nakita ko doon sa comment, sa post po sa community ni Mima Alicia Makabayan, pinagsabihan siya ng kanyang mga followers na sana daw hindi na ulitin yung kanyang sinabi na merong word na matanda makabayan kasi pangit daw yun. Pangit yun. Hindi yung magandang impression sa ibang tao makabayan. Para sa akin, pangit po na makabayan. Asa lalo na sa ginawa po na pagkaso ni Mike Cervera doon kay Mami Ping. Alas makabayan, doon kasi gumunong tinga ko, nung nag-post na po, ito pong si Madam Ellie, kasi nga ipinakilala doon sa vlog po ni Madam Ellie makabayan, yung attorney ni Mike Cervera sa pagkaso niya dito kay Mami Ping. 'Di ba pinakalala doon ni Madam Ellie? Ang title po sa caption ni Madam Ellie Makabayan, case daw ito daw pag-file ng kaso sa fake BBM vlogger Makabayan. Medyo gumanon ako doon, natinga ko, fake BBM vlogger, tinawag nila na fake BBM vlogger itong si Mami Ping Makabayan. Sa totoo lang, first time or mga ilang days makabayan after ko napakita dito sa aking channel, that is during po sa election time ni BBM at kasama pa niya ito pong si Sara Duterte makabayan kasi nga unity team eh. Nung napakita na po si Sir Ivan, ang pinakauna kong nakilala po na Marcos vlogger or loyalista or pro-admin na vlogger, ito pong si Mami Ping makabayan. Siya po yung pinakauna kong nakilala, honestly. Tas ngayon sasabihin nila na fake BBM vlogger daw si Mami Ping, napaka-imposible talaga eh. Imposible makabayan, matagal ko na pong kilala itong si Mami Ping. Since noon pa, meron na po kaming communication po ni Mami Ping kung gaano siya kasolidong sinuportahan ang first couple, si PBBM and also si Efelisa. Noon ko pa nakita yan. And also ang buong Marcos makabayan kasi nga siya po ay isang totoong loyalista. Ngayon sinabi nila na fake BBM vlogger daw, medyo hindi maganda talaga eh. Tas siya pa yung may gana magsabi makabayan. Si Madam Ellie, may gana pa itong magsabi na fake BBM vlogger itong si Mami Ping. Diba siya dito yung traitor makabayan? Siya po dito yung DDS. Siya po dito yung supporter po ng kabilang kampo makabayan. But lately, sila po ay bumaliktad. Bakit? Kasi hindi na po sila po ay tinanggal doon sa grupo po ng DDS Communication Team Makabayan. Sila po ay binaliwala na po dito. Diba? Dahil po kay Joey Makabayan. Dahil po sila ay binaliwala na po ng kabilang kampo, hindi na sila doon nakakapera Makabayan. Ang panggagatas nila doon nawala po kasi nga sila po ay tinanggal dahil po yun kay Joey Makabayan. Kaya dahil po hindi na maganda ang alang business sa kabilang kampo, bigla silang bumaliktad. Dito na po sila sa grupo po ni
ano mga kabayan, ni Mike Cervera. Tapos ngayon, may gana siyang sasabihin na fake vlogger daw itong si Mami Ping, gonggong talaga eh. Alam mo mga kabayan, nakausap ko kagabi si Mami Ping. Ngayon, meron siyang nasabi doon na medyo nagulat ko mga kabayan. Nagulat ako, bakit? Kasi una, meron kasi akong narinig na ang attorney daw ni Mami Ping ay si Attorney Claire Castro mga kabayan. Tapos sabi ko, si Attorney Claire? Tapos yun po narinig ko una. Tapos meron ko narinig po sa grupo nito, sa mga viewers ko, sa mga viewers po nung vlogger ng makabayan, at sa yung vlogger rin po dito sa kabilang kampo. Attorney Claire kasi ang nabanggit nila ang magiging attorney daw ni Mami Ping. So para ma-confirm natin makabayan kung totoo ba talaga, so nakausap kami. Tinawagan ko si Mami Ping makabayan. So sabi ko, Mami Ping, totoo ba na si Attorney Claire ang attorney mo? Hindi siya nag-oo, hindi rin po siya nag-hindi makabayan, kundi tumawa lang itong si Mami Ping. Sabi niya, you will see. You will see the makabayan. Tapos sabi ko, mukha yatang 60% or 40-60 na magiging attorney niya. Ito pong si Attorney Claire makabayan. Di ba kilala naman natin si Attorney Claire Castro, yung vlogger po sa Batas with Attorney Claire. Di ba? So malamang sa malamang, siguro 60% siya po yung magiging attorney ni Mami Ping makabayan. So hindi po basta-basta na attorney yan. Di ba? Siguro lang ha, siguro lang. And also, merong kakasuhan na ibang vlogger, ito pong si Mami Ping makabayan. At magugulat kayo kung sino. Agalang banggitin kasi nga siyempre na-promise ako kay Mami Ping na wala kong babanggitin makabayan. Meron po, kasi nga sa post niya, meron kasing loyalista na nakabasa po sa kanyang post makabayan ng mga kasama po nila ni Mike Cervera na hindi po nagustuhan. So ang mangyayari, meron pong loyalista na tutulong dito kay Mami Ping. Wala po sa Malacanang, wala. Unahan ko lang po dito yung mga viewers po ng kabilang kampo. Wala po sa Malacanang, wala po dyan sa gobyerno natin, kundi isang loyalista makabayan. Siya po, or isa siya sa tutulong po kay Mami Ping. Kasi nga si Mami Ping makabayan, siyempre magka-counter siya doon kay Mike Cervera. At the same time, meron na po siyang kakasuhan po na vlogger na alam ko po 1,000% kayo po ay viewer rin po doon makabayan. Sigurado yan. Kilala niyo po yung vlogger na yon at kayo po ay viewer rin po doon makabayan. I am not sure kung ano po yung kanyang mga ebidensya versus dito po sa vlogger ng makabayan, pero meron siyang mga binanggit. At malamang sa malamang, meron siyang laban ng makabayan kasi meron siyang mga ebidensyang ipinapakita. So we will see, antabayan natin yung makabayan kung sinong vlogger na yon ang kakasuhan ni Mami Ping. Soon. Parang very interesting. Meron pong dumadagundong na mangyayari makabayan. Pero sana magkabati kasi nga pangit makabayan eh. Pangit talaga eh, puro lang mga pro-admin vlogger. So anyways, makabayan ko, pag-usapan na po natin itong si Sara Duterte, okay? So ang nangyari makabayan ko, di ba nung time po na sinabihan po ni Sara Duterte yung kanyang gagawin po doon kay PBBM, doon po kay Felisa, doon po kay SMR, kung sakaling meron pong mangyari sa kanyang makabayan, ano ba yung sinong una ang nag-gaslight dito kay Sara makabayan? Kasi nga binantayan ko doon sa kanilang Zoom meeting, sino ang nag-gaslight doon kay Sara Duterte? Guess who? Sino makabayan? At kung bakit yan po ay nasabi ni Sara na ma'am, huwag kang mag-alala kasi meron na siyang kinontak na tao na kung sakali na siya po ay ipapatigi ng grupo daw ng mga Marcos, itong tao na to, siya rin po daw ang magpatigi doon sa grupo po nila ni PBBM at saka nag-oo na makabayan. Alam niyo ba si Princess Maui, doon po sa sinabi po ni Princess Maui makabayan. At saka ito po ang ebidensya para baka sabihin nila nagsinungaling tayo eh. Doon kasi ito nag-umpisa makabayan. For more details, let's watch this. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
ay nilinaw na hindi pagbabanta ang binitiwan niyang payag laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung binasa natin kanina, di ba? Na may kinausap ng taong papatay doon sa 3 kapag siya'y pinatay. Ito yun, kung hindi ako nagkakamali. Luisito Santos, go! Karane, nilinilaw ni Vice President Sara Duterte na hindi pagbabanta ang mga binitawan niyang pahayag laban kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa ambush interview ng media kay VP Sara dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, sinabi niya na ang mga binitiwan niyang mga salita o pahayag na wala siyang dahilan patayin ng mag-asawang Marcos dahil wala naman daw siyang magiging benepisyo rito. Matatandaan na inanunsyo ng Palasyo ng Malacanang na hindi nila ipinapasawalang bahala ang mga inilabas sa pahayag ni VP Sara kaugnay sa pangongontrata umano ng isang tao o ng mga asasin para patayin ang Pangulo kung sakaling mayroong pumatay sa kanya. If I express that concern, they would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin if not for revenge from the grave? There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit mo sa akin? Wala. Buti sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Di naman. So, anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Adik pala to eh. Mukhang adik makabayan. Bigla siyang bumaliktad, di ba? Talagang anak po siya ni Digong Makabayan. Talagang po siya po ay anak ni Digong. Kasi nga, nung una sa Makabayan, di ba? Nung gabi na yon galit na galit siya. So marami siyang nasabi doon na mga pagbabanta doon kay PBBM, kay Felisa, kay SMR. So ngayon, nung nawala na po yung tama niya Makabayan, kung ano man ang kanyang tinira kagabi, kung ano man kanyang tinira sa kabila ng hupas, nawala na po yung tama Makabayan, biglang bumaliktad. Question: maniniwala ba kay Makabayan na hindi po yun pagbabanta kay PBBM ang kanyang ginawa? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? Hindi ba yung pagbabanta Makabayan? Napaka-clear nun. Tas ngayon, ano daw ang kanyang makukuha? Kung ipapatigil niya daw si PBBM, ano daw kanyang benefits na makuha Makabayan? Di ba tanga talaga eh? Kung mawala po si PBBM, God forbid, wag naman po sana, kung mawala po si PBBM, sino ang magiging presidente Makabayan? Di ba? Tapos ngayon sasabihin niya, ano daw kanyang benepisyong makuha kapag mawala po si PBBM? Gunggong talaga eh, di ba? Sinto talaga eh. Sorry for the words ha, pero sinto talaga eh. Di ba? Hindi na po si Sir Ivan nagsabi niyan, kundi lahat po ng mga tao, majority ng mga taong nakita po sa interview, sa mga sinasabi po ni Sara Duterte na meron siyang sinto Makabayan. Hindi po si Sir Ivan yan, kundi marami po ang nagsabi niyan. Even nga yung mga analyst Makabayan, di ba? After po pumutok doon ang kanyang Zoom meeting doon po sa kanyang mga tauhan na mga membro po ng DDS Communication Team, after doon Makabayan, sari-sari na kagad po ng mga post ng mga analyst, na mga political analyst, mga mainstream media na kahit isa Makabayan, 'di ba? Kung iintindihin natin po yung mga post po ng mga tao na yon or even yung mainstream media Makabayan, there's something wrong talaga dito kay Sara Duterte. There's something wrong talaga eh. Lalong na yung sinabi niya nung pagpunta ng mga kapulisan natin doon po sa detention center kay Zuleika Makabayan, kasi nga marami daw mga kapulisan doon eh. Maraming kapulisan ang pumunta doon. Ang nangyari na doon Makabayan sa kanyang paniniwala, attempted, kaya na po ang magsabi Makabayan. Di ba yung pong sabi niya, attempted tigi daw yun Makabayan or homie, basta alam niyo na po yung word na yan. Attempted ko yun, di ba? Dahil lang na merong pumunta doon na kapulisan natin Makabayan kasi nga siya po ay plano yun. Plano kasi yun na siya po ililipat doon po sa Women's Correctional Makabayan. Kaya nagpuntahan ang kapulisan doon. Kaya daw itong si Zuleika bigla na po nagpanic mode kasi siya po ay hindi na daw makahinga Makabayan. Kasi nga siya po ay nagpanic mode at saka meron po siyang iniinda po na ibang sakit kaya yun po ang nangyari kay Zuleika. Attempted homie daw yung Makabayan. Parang iba talaga eh. Kataran. Alam niyo po kasi ng Makabayan.
Di ba? May sinto-sinto talaga eh. So anyways, mga kababayan ko, before tayo magpatuloy sa usapin na yan, siyempre start natin. Nandyan po si Jenky Arellano, hi to Emerald Gemini from Dubai. Nandyan po si JRN, Wing Salvatierra, Boboy Elmido Costin Sadogyo, Nonski Pasamonte, Elsa Hoffman, Ivy Alonso, kasama rin po natin si Annabel Hoson, Army Lagaso, Masking Digma, Kinichi Matsui. Hi to Lia Samantha, Elmer Pinaranda, Leonardo Malansala. Nandiyan rin po si Ashen, Rose Guevara, Ninita Dohino, and hi to Bayani P2 Bias. Okay, so mga kababayan ko, mayroon na babagita sa inyo na video na kung saan ito po'y kataran. Kamu na po ang magpatuloy niya mga kababayan. Kasi nga, kung wala lang nakabidyo ito mga kababayan, hindi natin mabuking ang totoong plano ni Sara Duterte. Ano Sir Ivan? The whole drama mga kababayan, that is super drama talaga yan. Napaka-uwi ang nangyari at dramang-drama ito yata ang kanyang, tawag ito mga kababayan, kapag yung MMFF, yung Manila Festival sa this coming next month sa mga film, siguro ito po ang kanyang entry sa MMFF 2024 mga kababayan. Super OE talaga eh. At sa nakita natin dito ang plano ng grupo ni Sara Duterte. At malamang sa malamang, ito ang kanyang sinabi kay Zulaika nung papalabas na po itong si Zulaika mga kababayan. I-take advantage natin ang oportunidad. Bakit? Tinawag niya yung mga mainstream media mga kababayan at kitang-kita yon, rinig na rinig yon, doon po sa isa pong nakabidyo mga kababayan. Tinawag niya ang mainstream media o yung mga vlogger o mga sino pang tinawag niya mga kababayan para po merong makapag-video, para meron pong makapag-picture kung ano ang gagawin nila sa loob mga kababayan. Talagang planado talaga eh. Planado ang nangyari. Ito po ang ating ebidensya. Pwede ko kami mag-request ng camera. Ano no? Pasukin ng general yung camera. So, palapitin ng mga media? Apo. Sige. Lapit na. Go na. Go. Double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go na sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Alis na lang dito ang mga van para makita Dandan na lang lang. para makita ng camera. Sige mo. I-clear natin ito yung para makita ng camera. Lights, camera, action. Grabe shooting, no? Rinig na rinig, no? Don't me. Di ba, ni-request si Sara Duterte? Kasi nga, mga kababayan, before niya sinabi yon, nag-isip siya for how many seconds? Nakita na doon po, before niya sinabi doon kay General Torre, tingnan nyo, ang bait po ni General Torre, mga kababayan. Pinagbigyan niya, tinawag pa niya, or binigyan niya ng go signal yung mga media na papalapitin para po makunan po ng video, mga kababayan. Ganon kabait po si General Torre. Alam niyo ba, bago niyan sinabi po ni Sara Duterte, it takes 6 seconds yata yun, if not mistaken, mga 6 seconds to 7 seconds before niya sinabi kay General Torre. Kaya nga sabi niya, ha? Ano yun, ma'am? Kaya nga gumanon si General Torre, kasi nga yung una niyang sinabi, medyo hininaan niya, makabayan. Hininaan lang po pagsabi ni Sara doon kay General Torre. Hanggang sinabihan siya ni General Torre na ano yun, ma'am, kasi hindi niya marinig eh. Nung nilakasan niya, nakuha na po sa audio ng video ang kanyang sinabi, kundi nag-request siya ng mainstream media, makabayan, camera. O diba, drama lang. Don't me. So ngayon, napansin mo natin, di ba, nandun po si Bato de la Rosa, makabayan. Hinimas-himas nga si hinimas-himas makabayan. Hinimas-himas ni Bato si Zulaika. Zulaika ba yun? Si Zulaika, makabayan. Parang talaga parang iwan ko na lang. Basta makabayan. Kayo na magsabi nun. Ngayon, ito pong si Bato, makabayan. Aside po kang Bato, meron pong pumunta rin doon itong si Marcoleta.
Bakit kaya biglang nagpuntahan mga kababayan? Siyempre, tatakbo sila Si Bato, re-elections mga kababayan Kasi nga, pagkakataonan nila yan. That is publicity mga kababayan. Napakita ang tao na concerned daw sila doon kay Zulaika, pero ang totoo niyan, ginamit lang nila si Zulaika. Si Zulaika ay siyempre, kasintahan niya. Kasintahan. Ano niya mga kababayan Ano yan ni Sara Duterte, friends niya. Kasintahan daw. Kasintahan daw mga kababayan. Sino sabi si Ivan? Si Montolfo. Di ba sabi po ni Montolfo mga kababayan, kasintahan niya itong si Zulaika. Kasi sabi ito sa balita, kaya di maiwan Sara, Zulaika matagal magkasintahan. Sabi daw ni Montolfo mga kababayan. So sabi dito sa balita, Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman Pasold anya. Kasi nga diba sinabi po ng Solons makabayan sa pong congressman, nagtataka siya kung gaano ba talaga kalalim yung yung relasyon ni Sara dito kay Zulaika, kung bakit na lang siya ganun po nag-care makabayan. Diba in question po ng Solons. So ganun rin po itong si Montolfo. Kaya sabi niya, gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal magkasintahan. Anya, di ba ninyo nahahalata? Sara is a dyke or lesbian, tomboy or ACDC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual na makabayan. So tibo. So tumitira. Magkakagusto rin po siya doon po sa lalaki and also sa babae makabayan. Open knowledge daw yan doon sa Davao City. Marami na daw nakakalam niya makabayan. So wala namang problema yan kung siya ba ay tibo o gusto niya babae or lalaki. Anyway, tanggap naman sila sa ating lupo na makabayan. Pero at least nalaman natin dito, according po kay Montolfo, kung bakit ganoon na lang po ka-concern itong si Sara Duterte. Magkasintahan daw sila makabayan. Kasintahan ba? Or talaga pong binantayan ni Sara Duterte itong si Zulaika na hindi kakanta makabayan. Ngayon, pag-usapan natin po si Bato de la Rosa. Kasi meron kong nakita na kanyang interview makabayan, talaga pong natawa ko dito At mukha talaga pong totoo makabayan. Anong sinabi niya sa Ivan? Let's watch this. Parang sabi niya, hindi na niya alam kung kanino siya maniniwala at kanino siya magtitiwala. Parang ganun na sitwasyon na pakiramdam niya. Sabi ko, you are the second highest official of the land. You have to be strong for us. You have to be strong for us. Otherwise, kawawa ang Pilipinas pag ikaw ay bumigay. Kawawa daw ang Pilipinas makabayan kapag siya daw ay mag-meltdown. Matutuwa nga ako Matutuwa nga kami diba? Para po siya po ay ma-impress makabayan. Kasi kapag meron siyang mental issue, mental illness, hindi na po siya stable makabayan ang kanyang mental, well, yan po ay grounds for impeachment makabayan, diba? Kasi daw, kapag daw itong si Sara Duterte ay siya po ay bibigay makabayan, kawawa daw ang Pilipinas. Kawawa ba ang Pilipinas kung wala si Sara Duterte makabayan? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Kawawa daw. Tapos dito po sa sinabi po ni Bato de la Rosa, kasi sabi niya na hindi na daw alam ni Sara Duterte kung kanino siya maniniwala or kanino siya magtitiwala makabayan. Ang ibig sabihin niyan, wala na rin pong tiwala si Sara Duterte sa kanyang mga alipores na mga vlogger o yung mga gonggong na mga oto-oto na mga supporter makabayan. Wala na pong tiwala si Sara. Bakit? Noon pa man, makailang beses na po ang kanyang press con makabayan. How many times na? 3 times, 4 times ba yun, or 5 times? Diba? Doon kasi sa kanyang mga statements, sa kanyang mga press con makabayan, naglatag na ho siya doon. Nagpaparamdam na ho siya ng kanyang supporter na it's time na para po mag-IDSA people power makabayan. Correct if I'm wrong? At saka yung latest na banat ni Sara Duterte, kagabi makabayan, doon po sa kanyang Zoom meeting with the DDS Communication na tinira niya si PBM, si Felisa, si SMR at lahat po ng mga nakupo po sa Marcos admin makabayan.
Ang ginawa po ni Sara Duterte doon, this is inciting to sedition mga kababayan. Nanghihikayat na po siya. Nanghihikayat siya, nagbabakasakali na meron pa siyang mahikayat po na ibang tao na sasali po sa kanilang gagawin po na people power mga kababayan. Diba? Nanghihikayat po siya. Kasi nga dito po sa sitwasyon niya kay Zulaika, ang kanyang ginawa dito kay Zulaika mga kababayan, which is ginamit niya kasi para po makuha ang kalooban ng mga taong nakita sa kanya na maawa sa kanya mga kababayan, at saka pinapalabas niya doon na hindi na po stable ang gobyerno natin. Meron na po ditong political instability nangyari po sa Pilipinas para po magalit sa ating gobyerno, para po magalit sa Pilipinas, saka sa Marcos admin, para sasali po sa people power. Pero ang ginawa nila na panawagan na people power mga kababayan, nilangaw pa rin po. Makilang beses silang nanawagan. Like for example, dito po sa post po ng TOPS Coalition mga kababayan, asa na yung mga supporters gang online lang ba kayo? Andito kami sa batasan. Sino nagbuntahan sa batasan mga kababayan? Kukunti lang. Nakatawa naman. Wala nang nauto si Sara mga kababayan. Kukunti lang. Ang daming nanawagan mga kababayan. For example, ito po si Joy De Viber, November 23, 5 p.m. Batasan Grand Eyeball. Ano nangyari? Kukunti lang mga kababayan. Nilangaw or binangaw. Kahit doon po sa mga kababayan, kahit doon po sa EDSA Friday, doon po sa EDSA Shrine mga kababayan, tingnan niyo po kung ilan na pong tao doon. Si Morales at saka yung isa mga kababayan na vlogger, nakalimutan na name. Basta siya, Marcos vlogger siya noon, tas bumaliktad. Pero hindi naman siya talaga po totoong Marcos vlogger, kundi siya po ay Duterte supporter. Sumakay lang po siya kay PBM kasi nga nagka-unit team kasi si Sara at saka si PBM kababayan. Yung lalaki si Lionel bang name niya, nakalimutan ko na eh. Sila lang po doon mga kababayan. Tas alam niyo ba, nung nanood ako sa vlog po ni Parak TV mga kababayan, abay merong nagalit na babae doon. Bakit si Ivan? Kasi nga nagalit yung babae, yung dumaan mga kababayan, kasi daw nakakaabala sila sa daanan doon. Sinabihan po si Parak TV na nakakaabala sila sa daanan. Galit na galit nga yung babae mga kababayan. Tapos sinagot siya na, dito na naman kami sa gilid, hindi naman kami nakaabala sa daanan kasi nasa gilid na doon sa mga kababayan. Diba? Sabi niya, right namin to, na kami po yung mananawagan sa taong bayan na dapat na pong papalisin sa gobyerno si PBM or bilang isang presidente. Tingnan nyo kung gaano kagalit ngayon ang taong bayan. Wala naman kasing kwenta ang kanilang ginagawa dyan po sa EDSA Shrine mga kababayan, kundi nakakaabala na sila sa kanilang pinagagawa dyan. Marami ho ang dumadaan dyan mga kababayan, kaya lang iba na ilang kasi nga may mga video, may mga kamera, nagkumpol-kumpol sila. Kaya maraming nagagalit na sila po ay nakakaabala na mga kababayan. Pero siyempre, makapal kasi ang mga mukha, yung mga gunggong na yan sa pangunguna po ni Morales. Yan po, sila po ay hindi po sinuportahan mga kababayan kasi hindi na po utoto ang taong bayan. Hindi po utoto ang taong bayan, marunong pong mag-analisa, marunong pong gumamit ng critical thinking, at ngayon ang nangyayari po sa ginagawa po ng mga pro-admin vlogger na ibinabalita po yung mga totoong nangyayari, ipinapakita po yung mga ginagawang kataran ni Sara Duterte mga kababayan. So makapag-isip-isip talaga yung mga tao, mga baguhan sa politiko, or kahit hindi man ganun kainteresado po sa gobyerno natin, pero kapag siya po ay makita sa ginawa po ni Sara Duterte, ma-analyze nila yan na hindi talaga maganda ang ginawa ni Sara Duterte. We deserve a better Vice President mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Diba? We deserve a better Vice President. Kasi ang ating current Vice President mga kababayan, meron pong sapak sa utak. Ang nasabi niyan, ang netizen. Diba? So, nakakahiya yung ginagawa nila dyan sa EDSA Friday, EDSA Shrine mga kababayan. Nakakahiya talaga yan eh. Dapat itigil na yan. Kasi nga ngayon, pakunti sila ng pakunti. Kahit meron ngang rally doon mga kababayan, kahit meron ngang nangyari na prayer rally daw doon mismo po sa Rizal Park mga kababayan, sa Rizal Park Prayer and Solidarity Rally November 23, 5:30 p.m. Rizal Park, DC, Wear Blanc. Nung napunta doon kasi nga meron silang candle lightning na mga kababayan na rally. Candle lightning, Wear Black, nakaitim lahat. Meron bang patay? Meron bang patay mga kababayan? Nakaitim lahat or sila bang yun sila bang pinag-pray na doon si Sara ba? 'Di ba? Maliit parang po mga kababayan, kukunti pa rin sila doon. Ang ibig sabihin,
wala na pong nauto sa kanila. Magunggong naman kasi. So anyway, shout out po natin si Maggie Eugenio. Nandiyan lang po si Just Tubto from Calaba, Laguna. Shoutout daw kay Jasmine and Banji na nandyan sa Dubai. Hi to Felix Apari from Bohol, Vin from Modulan. Hi to Jaime Perez from Italy. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Erpilo Mark, Phil Macabato, Sports Shinobi from South Korea. I-shoutout natin si Josephine Gallego, Angelita Holsanger, Anita Gilsinan. Nandiyan rin po si Ninita Dohino. Joveta Bolarde, nandiyan po si Farouk Sinsuat, Marites Bartolava, Esther T, TC Puyawan, and hi to Lynn Dalim. Mga kahabayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Claire kasi dito po ma-explain niya mga kahabayan yung nangyari kung ano ba talaga ang nilabag ni Sara Duterte. At saka makita rin po natin ito mga kahabayan kung bakit dapat po si Sara ipapadisbar or kakasuhan ng gobyerno natin. For more details, let's watch this. Dito mga ka-clear, may hinahain ditong order, no? Na ginawa ang House na ayaw tanggapin ni Atty. Zulaika. Okay? So, go natin. Yes, po. Ibabasahin na po namin, ma'am, yung order na naka-address naman po. Ma'am, okay, ma'am. Ito, ma'am, tig-isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. I really This like time. my lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am. Who are you transferring me now? Yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Kasi Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Pero, ma'am, let Can we us... call them now? No, ma'am. Let us implement this first, ma'am, because we are I need my under. lawyers to be present now. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. Opo. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the question. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please ano dito understand. also? kasi ang ano sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need Because my ma- lawyer. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going Okay. anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo, opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo na sa Leave the room now. Ah, You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Opo. Please just leave the room now. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. For the years 2022. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Okay mga ka-clear, nadinig nyo medyo mahina lang ito. Sabi ni VP Sara, I am the lawyer for her. Now, teka lang, ulitin natin ng konting-konti. Wait lang ha. 22. Ako po yung lawyer niya ngayon. Oh, ako ang lawyer niya ngayon. That's VP Sara, right? Okay, go. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Ako po yung lawyer niya ngayon. So in other words, mga ka-clear, itong detention center na ito, lumalabas na parang, di ba, isinara ng pinto, hindi pinapapasok, parang inari nila. Okay? Parang inari kasi ito na hindi pinapapasok kasi malakas ang loob ni VP Sara because she's VP Sara. Okay? Na wala siyang pakialam kung ano ang ibibigay ng order ng House, basta siya si VP Sara. At siya ang lawyer ngayon ni Atty. Zulaika. Okay? Yes, ma'am. Opo.
Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, yes, ma'am. Marcos Camp. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's Babasahan lang naman, di ba? Babasahan lang naman eh. Ba't ayaw pa niyang patuloyin? Wala naman siguro mangyayari. Sa akin lang mga ka-clear, wala naman siguro mangyayari kung papapasukin niya yung staff. Parang ito to, halimbawa, staff ng court. May kailangan basahin. Mano mong papasukin lang. Total party yan ng house. Di ba? Party yan ng house. At hindi nyo naman yan pag-aari. Papasukin lang. Legal naman yung gagawin eh. Di ba? Sa akin lang po legal naman yung gagawin, so pabasahan lang naman. So, bakit ganon? Ba't ganon yung actuation ni VP Sara? Okay? yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, for the years 2022, 2023. Oh, di ba? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba kung pinagbuksan? Hindi, di ba? Di ba? Ang sa akin lang mga ka-clear, wala naman kasing mawawala. Di ba? Sabi mo nga, most secured, no? Place ang house. Kasi maraming spoiled brat dyan. Di ba? So, kasama ka ba doon, VP Sara? Tanong naman natin, So, babasahan lang ito. Bakit kailangan mong hadlangan? Tapos, you're acting pa, you're saying na you're the lawyer for Zuleika Lopez. Di ba? Kaya lumalakas tuloy ang loob ni Atty. Zuleika Lopez na lumabag sa procedure kasi nababack-upan ni VP Sara na lumalabag din sa guidelines. Di ba? Hinahatak niya yung ibang tao na mag-violate, mag-defy ng order. Babasahan lang naman. Sa akin nga, sabi ko, wala namang masama kung babasahan, di ba? Pero sinarahan niya ng bintana, di ba? Nung window, hindi niya pinapasok. Di ba? Magalang naman yung mga tao. Magalang na nakikiusap, babasahan namin, humingi ka ng kopya, binigyan ka. Ano naman sana ang ipalit mo? Sana respetuhin mo din. Bastos kasi. At saka aside pa po sa ginawa mga kabayan, pinagsarahan po ng pintuan, pinagsarahan po ng yung bintana. Paalam nyo ba yung double deck, hinarang ni po ng mga kabayan? Nakita nga namin doon sa video na kung saan sabi rin po ni Sara Duterte na hinarang daw ni Zuleika yung double deck mga kabayan. Alam nyo ba na healthy pa si Zuleika ng time na yon? Di ba? Grabing drama mga kabayan. Tapos bigla na lang nagkaganon po ito si Zuleika na nag-breakdown daw, nagpanik mga kabayan, hindi na makahinga. Ngayon, alam nyo mga kabayan, ang nakatawa kasi dito, di ba nung dinala na po itong si Zuleika doon po sa Veterans Hospital mga kabayan, di ba ang findings doon, at saka di ba dinala rin po doon sa St. Luke, ang findings po ng doktor mga kabayan, healthy po itong si Zuleika. Walang problema mga kabayan. For more details, let's watch this. Ako po nating report kay yung doktor ng Philippine National Police kasama ho ni Atty. Lopez na nagdala sa kanya sa veterans. Ang condition po is doon sa veterans, ang resulta po is normal ang lahat ng vital signs, even her ECG. Kaya nga po nagtataka kami kung bakit kinakailangan pa na ilipat at ipa-check pa sa St. Luke's. Perhaps second opinion or just for added peace of mind. That ang last na report po natin ng ating PNP doctor is normal ang condition. She's in pretty good shape. She's in good shape mga kabayan. Yun ang findings po ng doktor. O di ba?
Sila po ay nagdadrama lang mga kababayan kasi gusto nila pong kunin yung simpatya ng taong bayan. Nagkaganon daw itong si Zulyeca dahil daw sa House mga kababayan o sa mga congressman. Diba? Gunggong talaga eh. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Ito pong pahayag po mga kababayan ni Chua at saka kung bakit dito makakasuhan si Sara Duterte, pwede siyang madisbar at saka pwede rin po siyang ma-impeach mga kababayan. Kasi nga diba doon sa kanyang desisyon na siya na po ngayon ang naging attorney ni Zulyeca mga kababayan, which is yan po'y labag po sa Constitution natin. For more details, let's watch this. Alam po ninyo sa ating pong saligang batas, ang presidente po, ang vice-presidente po, at ang mga miyembro po ng kabinete ay hindi po inaalaw na mag-practice ng kanilang profession. Kaya po hindi ko po alam kung ano po yung legal basis ng ating Vice President para sabihin po niya na siya ay nag-i-stand as legal counsel of Attorney Lopez. Pero di ba, kunwari, si Senator Tolentino stands as legal counsel ng Senator Tolentino. Meron bang ganun inaalaw na? Specific po kasi yung ating Constitution. President, Vice President, at saka members ng Cabinet. Yung mga senador, under limited practice yan kung hindi po ako nagkakamali at mga congressman. Yan po ay nasa ating salitang batas. Okay. So, doon tayo mga ka-clear, ha? Okay, doon tayo. Saan na naman, nagkaroon na naman ng blunder dito si VP Sara. Kaya tuloy man namin nagtatanong kung abogado pa siya eh. Wala naman, abogado naman si VP Sara. Okay? Saan ang blunder dito ni VP Sara? Kaya mukhang sinasabi natin, bakit mali-mali na yung sinasabi ni VP Sara. Tandaan natin, sinabi niya na ako na ang lawyer ni Atty. Zulyeca. Okay? Ano ba sinasabi ng batas dito? Okay, punta tayo sa ano sinasabi ng batas. Okay, tayo ay batas-batas lang naman mga ka-clear. Okay? Okay. Dito tayo ha. We will now read the Constitution. Section 13 sa executive ito ha. Okay. Kita ba? Kaya natin. Okay, kita. Basa. Section 13. The President, Vice President, the members of the Cabinet and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. Maliwanag yan ha, pero hindi yan yung issue. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession. Diba? Ano yung pinapractice niya? Yung pagiging lawyer niya, diba? Bawal. Bawal. Diba? Dun pa lang, mali na si VP Sara. Kaya sabi ko, take upin natin to agad, diba? Para mas maliwanag sa atin. Ano ba ang sinabi ni VP Sara? Siya ay nag-prevent. Diba? Nag-prevent. Ano yung mga reklamo sa kanya, mga ka-clear? Okay? Yeah. Ano yung mga reklamo sa kanya? Okay? Bakit kailangan maisama mapunta sa Women's Correctional ito si Atty. Zulyeca? Okay. Ang sabi niya, ano mga violation? Actually, hindi naman si Atty. Zulyeca ang nag-violate eh. It's VP Sara. And because of VP Sara, damay si Atty. Zulyeca Lopez. Okay. Anong naging problema kay VP Sara? Overstaying. That's mali. Hindi allowed sa guidelines. So, di ba dapat sumunod siya? VP siya eh. Okay. Ignoring the order. Diba? May order. Ma'am, hanggang dito lang oras na to. Ganyan. Hindi niya sinunod. Diba? Defying security personnel. Siya pake. Kung ano sinasabi ng security, especially doon kanina, yung sinarhan niyan pa ng bintana. Diba? Defiance yun. Defiance na malaking, very clear. Walang kaduda-dutan defiance ng guidelines yun, ng order. So, ibig sabihin dito, binabaliwala niya yung authority ng House. Doon pa man mismo sa House.
Diba? Oh. Tapos, blatant interference with the smooth implementation of the order. Siya yung humahadlang eh. Siya yung humahadlang. Diba? Undermining the authority of the House of Representatives. So, yun yung reklamo sa kanya. Tapos, you will act as counsel. Eh, hindi nga pwede. Under the Constitution, you cannot practice directly or indirectly, no? To perform any other profession. And you're doing your own profession. You're acting as counsel. Kaya tama si Atty. Joel Chua. You cannot be the counsel. Bakit? It's based on the Constitution. Diba, mga ka-clear? Ang tanong ng reporter kanina, bakit yung mga senador? Bakit si Senator Tolentino? Nagre-represent siya, gusto niyang i-represent si Senator Bato sa ICC. Diba? Meron siyang ganun eh. Well, iba naman kasi yan mga ka-clear. Wait lang nagdo-doble-doble tayo. Okay? Iba yan mga ka-clear. Doon sa ating Republic Act 6713, bawal din yan yung mga public servant mag-practice ng kanilang profession. Teka, hanapin natin ha. Okay, wait. Hanapin natin to. Pakita ko rin sa inyo to. Okay. Yan. Okay. So, explain lang natin yung kay Senator Tolentino, di ba? Okay. Dito kasi sa Constitution, very specific na hindi pwede mag-practice ng other profession. Kung anong posisyon. Pinakita ko sa inyo, ha? Now, ito, pakita ko ngayon sa inyo to. Ano yun sa senador na pwedeng ma-i-apply? Ito. Okay? Dito tayo sa Section 7, prohibited. And this is Section 6713. Okay? Otherwise known as Code of Conduct. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So, pasok ang senador dito. Tinake up ko na ito mga clear. Nung tinake up po si Senator Raffy Tulfo. Ano ba yung mga... Ay, nawala. Wait. Okay. Yeah, okay. Ito, Section 7 tayo. Hindi sila, tawag dito, hindi tulad ng Vice President, ano na talaga, specific na you cannot. Dito kasi, nasan ka na ba? Ayan. Dito kasi sa Section 7, pwede pa. Diba? Pero meron pa nga isa dito na binabanggit na you can practice as long as allowed, permitted by the head of the agency. Okay, dito sa Code of Conduct, okay, ang bawal is engage in the private practice of their profession unless authorized by the law, by the Constitution. Meron pang isang law na unless allowed by the head of the agency. Okay. Provided that such practice will not conflict or tend to conflict with their official functions. So kaya nga binanggit ko, sabi ko, dito may conflict of interest Si Senator Raffy Tulfo, kasi pina-practice niya yung profession niya. May conflict of interest siya. Bakit? Because kumikita sila dun. Diba? Hindi naman yun programa ng gobyerno, yung RTI. Private yun At nagko-conflict sa oras ng trabaho, Thursday, Friday, nagko-conflict siya doon sa Senado. Diba? Kahit sabihin mo na walang office Thursday and Friday because for the constituency work yun, but still, you have to prove na may constituency work, hindi pang private because RTIA is a private. Okay? So, yun. Di ba? Saka sinabi nga, so, kung papalabasin nila mga ka-clear yung Senator Raffy Tulfo, segue lang ng konti to, na ito ay constituency work, hindi ba dapat lahat ng kinikita ng RTIA na video pang government? Kasi, government office, oras ng supposed to be pang constituency work mo yun So, if you will consider that as constituency work, dapat lahat ng videos dito na kumikita, dapat punta sa government. Diba? Yun lang naman. Kaya lang, pag sarili mo, pang sayo, conflict of interest. Hindi ba? Yun lang yung in-explain natin. But with this, balik tayo kay BP Sara. Bakit mali? Bakit mali yung tinura niya na siya ay abogado ni Atty. Zuleika Lopez? Because the Constitution says so. Bawal. Hindi pwede. Diba? Maliwanag. At mukhang nakalimutan ito ni BP Sara. Diba? Itong provision na ito na nagsasabi na hindi pwedeng mag-practice ng profession
Diba? Ang presidente, vice president, members of the cabinet, and the deputies or assistants. Maliwanag. So, yung pagpasok mo bilang lawyer, nag-interfere ka pa sa order ng House of Representatives, maling-mali. Okay? Maling-mali ito. So ang ibig sabihin mga kabayan, ang dapat sisisihin dito sa mga nangyari, no, walang iba kundi si Sara Duterte. Kasi kung una pa lang po doon sa mga hearing mga kabayan, yung mga series of hearing po ng good governance sa mga budget po ng DepEd plus yung sa OBP mga kabayan, kung sinagot lang ho lahat ni Sara Duterte yung mga question sa kanya, wala sanang mangyayari na ganito mga kabayan. Diba? Ang dami na ngang nandadamay ang kanyang mga office staff sa OBP, nadamay makabayan. At saka alam ko po, alam rin po natin, naramdaman natin yan kung bakit nakaganyan po mga office staff ni Sara Duterte kasi sila po'y nahirapang sumagot makabayan. Ulitin na po natin dito, mahirap kasi sumagot nang wala kang alam. Mahirap kasi sumagot nang hindi mo laban makabayan. Diba? Correct pa Amro. So dapat talaga itong si Sara Duterte, siya na po ay ma-impeach makabayan. So anyways, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niniyayanay kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Iniandalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some